Nang itinanggi ang alegasyon ng pamilya Asistio, Ina umalma sa bagong pahayag ng bangko. 3 linggo pagkaraang maghain ang reklamo ng pamilya ni Ina Asistio sa Camp Crame, bunsod ng umano'y panggigit-git at panunutok ng baril ng armored van ng naturang bangko sa EDSA. Naglabas nitong linggo ang bangko ng pinakahuli nilang official press statement. And we quote, Philippine Savings Bank has finished its investigation on the alleged incident involving Ina Asistio and found the armored van driver and security guard did not commit any violation against any motorist last March 27, 2012. Based on the bank's evaluation of the testimonies of the Nighthawk detective and security agency armored van driver and security guards, no such incident happened. Footage of Metro Manila Development Authority CCTV cameras in the area where the alleged incident happened also corroborated the testimonies of the armored van personnel. Unquote. Nitong linggo, eksklusibong nakausap ng Showbiz Central si Ina tungkol sa issue. Siyempre, alam naman natin na yung mga ganyang bagay naman, i-deny rin naman talaga ng mga taong involved kasi makakasira naman talaga. Pero ang reason kasi kung bakit namin ginawa yun, kasi nga, mali yung ginawa sa amin. And hindi naman po kami tipong tao na, nakita ko lang sila sa daan, sabay-sabihin ko, halika, pagtripan natin. Parang idadamay ko yung mga tao. So, parang, sana po, sana yun nga, mabigyan kami ng chance na magharap-harap. Kasi parang, lang ako na nakagawa sila ng investigation na wala yung side namin. And nakakuha sila ng video ng hindi namin alam na umpisa pa lang hinihingi na namin yung video dahil gusto namin pakita sa tao kung ano nga po yung ginawa sa amin. Bagamat dismayado, naninindigan ng Kapuso actress sa kanyang bersyon sa insidente. Pero yun, hindi ko nga po babaguhin yung statement namin na tinutukan nga po kami ng baril dahil yun naman talaga ang ginawa sa amin. Heavily tinted ang armored truck. Pero kakaganon ko, nung una, nakatutok sa tita ko, tsaka tinutok sa akin. And hindi nila nilabas sa window dahil hindi naman nabubuksan ng window ang armored or hindi sila nagbukas ng pinto. Kaya nga yun nga yung gusto kong malaman kung sino nga dahil hindi po namin nakita yung mukha. Hindi naman ako magpo-post ng picture at ilalagay ko nga yung mga plate number at body number ng isang truck para lang pagtripan. Sa ngayon, maaaring paghandaan ng kanilang pamilya sa pangunguna ni Tanya Montenegro, ang tita ng aktres na siyang nagmamaneho nung maganapang insidente, ang kanilang susunod na hakbang. Bukas ang Showbiz Central para sa anumang reaksyon mula sa kabilang panig, tututukan namin ang susunod na mga development sa issue. 16-year-old Filipino-Mexican Jessica Sanchez, pinag-isa ang mga Pinoy sa Amerika. Ang matinding drama at suspense na bumalot sa American Idol last week nang muntik nang ma-eliminate si Jessica dahil sa baba ng boto nito ang naging dahilan upang magkaisa ang maraming Pinoy sa Amerika sa pagbibigay suporta sa kanya. Ito ay sa pamamagitan ng isang rally of support for Jessica sa labas mismo ng CBS Studios kung saan ginagawa ang American Idol. Well, what happened last week was pretty shocking. That Jessica was voted off, and throughout this time we've already known that she is the best, and the judges of course have supported that. Even though we can vote online and so on, gusto lang namin magpakita ng visibility that we're here, outside CBS studios. Tapos nag-day off ako just because of her. Gusto ko siyang makita personally. Gusto kong manalo dahil magaling siya. She really deserves it. Jessica is the first ever female finalist to be saved in American Idol history. Well, she's a very good singer and she has a strong voice. She sings really good and you feel like she gives you an inspiration in your heart most of the time. We're actually here to support Jessica. We thought it was a shame last week that she didn't get enough votes. So we want to bring awareness to that and just be here and let her know that we're supporting her with the Filipino-American community. Labis na ikinatuwa ng lahat ng kinumpirma ni American Idol host Ryan Seacrest na ligtas si Jessica mula sa elimination round this week at sa pagkakapasok niya sa top 6. Ito ay matapos niyang bumirit ng kantang Fallen ni Alicia Keys, prompting the judges to say that their save power was not put to waste. This is our chance to have a first time a Filipino-American win American Idol. I'm here to vote for Jessica Sanchez. Well, I got a chance to see her on TV singing the Whitney Houston song and I was just really blown away.
I think she could be the next Whitney. Patuloy ang pagdagsa ng suporta para kay Jessica hindi lang sa labas ng CBS Studios, kundi pati na rin sa internet upang masigurong si Jessica Sanchez ang magiging pinakaunang Filipino-American na mananalo sa American Idol. Ako po nandito para sumuporta para kay Jessica Sanchez sa American Idol. At niyayaya ko po ang lahat na bumoto at manood ng American Idol. Suporta natin ating kababayan si Jessica Sanchez. I'm here to support Jessica Sanchez, and it's only now that we're starting to get really, really recognized by the American mainstream. What we have to be a Manny Pacquiao, we got to be a Jasmine Trias or a Charisse Pimpenko. It's like, no, all of us here contribute to the society, and we should definitely do everything that we can to be appreciated and recognized by the mainstream. And Jessica's pulling it. Salamat po sa oras na ibinigay niyo para dyan. Oh my gosh. Ala, surprise ako. Ang galing nyo naman. I have nothing to hide anyway. Wait. Dito sa SC, nakakaloka kayo. Wow, thank you very much. Showbiz Central, marami. Thank you. Question. Oh! Showbiz Central, ako, thank you so much. Nakakabilis naman.